Por lo visto, ang paghahanap ng mamahaling lingerie na hindi mo pag-aari sa SUV ng iyong asawa ay hindi ang inirerekomenda ng mga therapist para sa pagpapayaman ng pagsasama. Maligayang pagdating sa aking perpektong normal na Martes ng hapon na naging season finale ng Lihim na Buhay ng Aking Asawa. Isang serye na hindi ko kailanman inauditionan, ngunit ako ay naging hindi sinasadyang bida. Ang pangalan ko ay Elena Reyes, 38 taong gulang, at hanggang noong nakaraang linggo, inakala kong nabubuhay ako sa pangarap ng panggitnang uri sa isang tahimik na subdivision sa Alabang, Muntinlupa. Isang magandang bahay na halos hindi namin kayang bayaran. 2 anak na may schedule ng basketball na nangangailangan ng koordinasyong parang NASA at isang asawa sa loob ng 12 taon na inakala kong nagdadaan lang sa midlife crisis sa kanyang biglaang interes sa pagpapapayat. Spoiler alert, ang pagpapapayat ay may pangalan. Katrina Trina de la Cruz, 29 taong gulang, fitness instructor. Maliit ang sukat ng damit. I-rewind natin at pintahan ang kaguluhang ito gamit ang angkop na kulay Filipino. Ako ay isang dental hygienist. Oo, ako ang taong nagpaparamdam sa iyo ng pagkakasala sa hindi paggamit ng dental floss habang ang aking mga daliri ay nasa iyong bibig. Ang aking asawa, si Antonio Tony Lazaro, ay isang mayor ng isang probinsya sa Central Luzon. Ang tipo ng trabaho kung saan siya ay laging nakasuot ng barong Tagalog at nagrereklamo tungkol sa politika habang kumakain kami ng pritong manok sa hapunan. Mayroon kaming 2 anak, si Sofia na 10 taong gulang ngunit kumilos na parang 16 sa kanyang obsession sa TikTok, at si Marco, 10 taong gulang, na nangongolekta ng mga bato at patay na insekto nang may nakakabahalang sigla. Ang aming kasal ay hindi perpekto. Alin ba ang perpekto? Ngunit inakala kong matatag kami. Ang tipo ng mag-asawa na pasibong-agresibong naghuhugas ng pinggan para ipaalam ang isang punto, ngunit naaalala pa rin ang gusto ng kape ng isa't isa. At paminsan-minsan ay nagde-date sa isang bagong kainan kapag nasa aking ina ang mga bata. 12 taon ng pagbuo ng buhay ng magkasama. Pagdaan sa mga gabing walang tulog sa mga bagong silang na sanggol, problema sa pera, at ang yugto kung saan sinubukan ni Tony na magpatubo ng balbas na nagmukha siyang hipster na nawawala sa probinsya. At pagkatapos, dumating ang nakaraang Martes. Nagmamaneho ako ng aming Toyota Fortuner, ang sasakyang sumisigaw ng sumuko na ako sa buhay sa labas ng syudad, at inabot ko ang aking kamay sa ilalim ng upuan ng pasahero para sa pakete ng chewing gum na nakalagay doon. Sa halip, nahawakan ng aking kamay ang isang bagay na plastic, isang shopping bag mula sa isang mamahaling butik ng lingerie na La Perla sa pagiging eksakto. Ngayon, kung binilhan ako ng aking asawa ng lingerie, una, ito ang magiging unang pagkakataon sa loob ng halos 3 taon. At pangalawa, isang kumpletong sorpresa dahil si Tony ay karaniwang nagbibigay sa akin ng mga gift card sa Rustans para sa mga espesyal na okasyon na may romansa ng isang bayarin sa kuryente. Kinuha ko ang bag at naroon ito. Isang pulang lace bra at katugmang thong na may tag pa rin. Maliit ang sukat. Gumagamit ako ng medium sa aking mga pinaka-optimistikong araw at pagkatapos ng agresibong paggamit ng Spanx. Well, this is awkward, sabi ko sa wala sa kotse. Nagsimulang gumawa ng mental na akrobatika ang aking utak na pinahusay ng mga asawa mula pa noong simula ng panahon. Baka para sa akin ito, ngunit nagkamali siya ng sukat. Baka para sa kaarawan ng kanyang kapatid. Maaari bang ang aming anak ay nagdadaanan sa isang napakapartikular at nakakabahalang yugto ng pagtuklas ng pang-adulto? Ngunit ang rasyonal na bahagi ng aking utak, ang nakakaalam na si Tony, ay gumagamit pa rin ng boxing shorts na may butas dahil functional pa rin. Alam na alam kung ano ito. Ginawa ko ang gagawin ng sinumang makatuwirang nasa hustong gulang. Nagmaneho ako papunta sa isang Starbucks, umorder ng malaking latte na may extra shot ng kape, at ipinarada ang kotse upang magkaroon ng nervous breakdown na may sapat na suporta sa kape.
Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at nag-switch sa CS Alabang mode. Unang hinto, ang aming shared bank app. At naroon ito, kumikinang na parang radioactive betrayal sa aking screen. La Perla, 28-0, 743-0200 dalawang araw na ang nakalipas. Ang parehong araw na sinabi sa akin ni Tony na pupunta siya sa gym pagkatapos ng trabaho. PT 005, 743 sino para sa ilang piraso ng pulang tela na hindi man lang makatatakip ng isang sandwich. Ang financial betrayal ay halos kasing sakit ng totoong pagtataksil. Halos. Susunod na antas ng investigasyon, ang Google Maps location history. Na-activate namin ang location sharing. Ilang taon na ang nakalipas nang umalis si Tony para sa isang business trip sa Cebu at kumbinsido ako na maliligaw siya sa pagitan ng hotel at ng conference center. Ang taong ito ay minsang naligaw sa SM Hypermarket sa aming kapitbahayan. Nag-click ako sa kanyang timeline sa araw ng pagbili. Ang asul na tuldok ay hindi naglagay sa kanya sa Powerhouse Gym. Inilagay siya sa Greenbelt 5 sa Makati. Pagkatapos ay sinuri ko ang kanyang aktibidad sa social media, isang bagay na hindi ko kailanman sinubukang bantayan dahil inakala ko na ginagamit lang niya ito upang magbahagi ng mga walang kwentang memes at makipagtalo tungkol sa basketball sa kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Doon ko napansin ang isang pattern. Si Tony ay patuloy na nagla-like at paminsan-minsan ay nagko-comment sa mga larawang inilalathala ng isang nagngangalang Katrina de la Cruz. Ang kanyang profile picture ay nagpapakita ng isang tanned, toned blonde sa workout gear na ipinagmamalaki ang perpektong ngiti at may hawak na protein shake na parang naglalaman ito ng elixir ng kabataan. Nag-click ako sa kanyang pampublikong profile, salamat sa Diyos o salamat sa narcissism na nagpapapili sa kanya ng maximum na bilang ng followers. Katrina de la Cruz, 29, fitness instructor sa Elite Fitness, ang gym ni Tony, mahilig sa mga sunset, green smoothie, at inspirational quotes tungkol sa pagiging pinakamagaling na bersyon ng iyong sarili. Ang kanyang mga larawan ay isang santuaryo sa fitness culture, mga workout videos, mga pagkain na inihanda at inayos na parang mga color sample, at paminsan-minsan ay isang philosophical na caption tungkol sa paglampas sa mga hangganan na marahil ay tumutukoy sa pagbubuhat ng mga pabigat, ngunit nagkaroon ng ganap na bagong kahulugan sa aking kasalukuyang sitwasyon. Nagpatuloy ako sa pag-scroll, ang aking kape ay nakalimutan na, at pagkatapos ay natagpuan ko ang malaking premyo. Isang larawan mula sa 3 linggo na ang nakalipas. Si Tony ay nasa likod ng isang group photo sa isang gym event. Nakatingin kay Trina na may parehong ekspresyon na ipinapakita ni Marco kapag tinitingnan ang Christmas toy catalog. Pagkatapos ay sinuri ko ang mga mutual connections. Bingo! Si Trina ay kaibigan ni Ate Melly, ang pinsan ni Tony. Ang family connection, paano sila nagkakilala? Marahil si Ate Melly ang nagsasabi kay Tony na kailangan na niyang mag-fit para sa kanyang 40th birthday sa susunod na taon. Nagpatuloy ako sa pagbabrowse sa buhay ni Trina, na nakalantad sa mga perpektong na filter na square. Ang kanyang pinakahuling post ay nagpalamig sa akin. Isang larawan ng mga paghahanda sa Noche Buena na nakatag sa bahay ng kanyang ina sa Pampanga. Ang caption ay nagsasabing, "Preparing the best Noche Buena dinner with family mom's famous caldereta and all the fixings. Blessed. Family time. Christmas." Nag-click ako sa location tag at natagpuan ang profile ng kanyang ina, Elena de la Cruz, 64 taong gulang, volunteer coordinator ng parokya, award-winning pastry chef, at lola ng mga anak ng 3 kapatid ni Trina. Ang kanyang profile ay pampubliko rin, puno ng mga community events, mga function ng simbahan, at mga mapagmataas na larawan ng pamilya. Ang perpektong pamilyang Filipino na naghahanda para sa perpektong pagdiriwang ng Filipino. Doon ko naisip ang perpektong nuclear revenge. Nagtagal ako ng maraming taon sa paglilinis ng ngipin ng ibang tao, pakikinig sa kanilang mga problema habang hindi sila makasagot dahil ang aking mga kamay ay nasa kanilang mga bibig. Nakamit ko ang sining ng magalang na ngiti habang nakikinig sa mga cruise vacation ni Janet o sa badminton match ni Roberto.
pinahusay ko ang pasensya. Naging eksperto ako sa pagpapakalma sa iba habang sila ay mahina. Ngunit ngayon ang oras upang gamitin ang mga kasanayang iyon sa ibang paraan. Sa loob ng 3 araw, pinlano ko ang lahat. Nagtrabaho ako, naghanda ng mga lunch ng mga bata, nilabhan ang mga damit ni Tony, at nagkaroon ng magagandang pag-uusap tungkol sa kanyang mga workout. Pinagmasdan ko siyang mag-text sa ilalim ng mesa sa hapunan at nagkunwari na hindi ko napansin. Bumili ako ng isang eleganteng itim na damit na nagpamukha sa akin na pumayat ako ng 5 kilo ng magdamag. Inayos ko ang aking buhok tulad ng sinabi ng cute na stylist sa salon na babagay sa aking mukha. Naglagay ako ng makeup na sa isang pagkakataon ay hindi galing sa Watsons. Pagkatapos ay kinuha ko ang pulang lingerie set, maingat na tiniklop, at inilagay sa isang magandang gift box na may gintong laso. Sumulat ako ng simpleng card. Trina, naiwan mo ito sa kotse ng aking asawa. Naisip kong baka gusto mong bawiin. Best wishes, Elena Reyes, asawa ni Tony. Sa Noche Buena, eksaktong 9:15 p.m., nagmaneho ako patungo sa address na natagpuan ko sa pamamagitan ng kaunting stalking sa Facebook. Tumayo ako sa balkonahe ng isang malinis na townhouse na may korona ng Pasko sa pintuan, isang belen na nakikita sa bintana at ang tunog ng pag-uusap ng pamilya na lumulutang sa hangin. Nag-doorbell ako na hawak ang gift box na nagpapakita ng aking pinakamahusay na ngiti bilang dental hygienist, iyong nagsasabing hindi ito sasakit bago ito masakit. At masakit nga, bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae na nasa 60s na may festive apron na may motif ng reindeer at ngiti na sumisigaw nang nagbe-bake ako ng polvoron para sa mga bata sa kapitbahayan. Si Elena de la Cruz, sa aking palagay, ang matriarch ng modernong bersyon ng isang Goya painting na ito. Kumusta po? Magandang gabi. Bati niya sa akin ng may tunay na init. May maitutulong po ako? Pinanatili ko ang aking propesyonal na ngiti, ang nakatulong sa akin sa napakaraming interaksyon sa mga pasyente na sumusumpa na nagfu-floss sila araw-araw sa kabila ng maliit na ekosistema na nabubuo sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Kumusta po, Mrs. De La Cruz? Ako po si Elena Reyes. Huminto ako, hinayaan ang sandali na huminga, tulad ng isang magandang alak o sa kasong ito, tulad ng suka na malapit ng ibuhos sa mukha ng isang tao. I'm so sorry to interrupt your Noche Buena, but Trina left something important in my husband Tony's car, and I thought it would be appropriate to return it personally. Ang kilay ni Mrs. De La Cruz ay bahagyang kumibot, ngunit ang kanyang hostess training ay nag-kick in. Oh, napakabuti naman. Tuloy ka muna. Pa-dinner na kami, pero hindi ako magtatagal, sabi ko, na pumasok sa isang foyer na amoy kaldereta at mga tradisyon ng pamilya. Gusto ko lang siguraduhin na matatanggap niya ito. Bumukas ang sala sa harap ko na parang Christmas edition ng Good Housekeeping, isang malaking hapagkainan na may tunay na tela na napkins. Hindi ang mga papel na ginagamit ko para sa fancy dinners, isang kaldereta na ginintuan sa isang serving dish, at sa paligid ng mesa ang buong angkan ng De La Cruz. Mga lolo't lola, mga kapatid kasama ang kanilang mga asawa, mga kaibig-ibig na bata sa kanilang mga damit panahon na hindi pa nababahiran ng sarsa. At naroon siya, si Trina. Mas perpekto pa sa personal, na may cream-colored sweater na marahil ay mas mahal pa sa buong wardrobe ko sa Zara. Ang kanyang blonde na buhok ay nahuhulog sa kanyang mga balikat sa uri ng waves na sinubukan ko ngunit hindi ko nagawa gamit ang aking hair iron. Nakangisi siya sa isang bagay, ngunit nang makita niya ako, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo ng mas mabilis kaysa sa isang lawa sa Baguio noong Enero. Natahimik ang silid habang ang lahat ng mata ay bumaling sa hindi inaasahang panauhin. Halos marinig ko ang pagkiskis ng vinyl record mula sa lahat ng movie scenes kung saan ang mga bagay ay malapit ng maging kamangha-manghang mali. Patawad po, ano po ulit ang pangalan ninyo? Tanong ni Mrs. De La Cruz. Ang kanyang hostess instinct ay matapang na sinisikap na iligtas ang sitwasyon. Elena Reyes, asawa ni Mayor Antonio Lazaro. Ngumiti ako. Si Tony at ako ay kasal sa loob ng 12 taon. Mayroon kaming 2 magagaling na anak.
Nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan na proseso ng utak ni Trina ang nangyayari. Ang kanyang mga mata ay lumihis patungo sa gift box sa aking mga kamay, pagkatapos ay bumalik sa aking mukha, at pagkatapos ay desperadong lumibot sa silid na parang naghahanap ng isang emergency exit na maaaring lumabas sa sala ng kanyang ina. Trina, mahal, kilala mo ba si Mrs. Reyes? Tanong ng kanyang ina. Kitang-kita ang pagkalito. Isang matandang lalaki na marahil ay si Mr. De La Cruz ang tumayo mula sa dulo ng mesa. Ayos ba ang lahat? Lahat ay perpekto, sabi ko ng masigla. Gusto ko lang isoli ang isang bagay na aksidenteng naiwan ni Trina. Mukhang napakamahal para ipadala sa koreo. Humakbang ako pasulong at inilagay ang eleganteng nakabalot na kahon sa mesa. Ang gintong laso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hapagkainan na parang isang parola ng nalalapit na kapahamakan. Mula ito sa La Perla, dagdag ko ng may pagtulong. Sa palagay ko ay nagkakahalaga ito ng 18,743,000. Ang credit card statement ng aking asawa ay napaka-espesipiko. Ang katahimikan na sumunod ay napakakumpleto kaya naririnig ang paglamig ng turon sa kusina. Mukhang matutunaw si Trina sa sahig. Isang fitness instructor na biglang hindi makapagkontra ng kanyang sariling core upang manatiling tuwid. Hindi ko maintindihan, sabi ni Mrs. De La Cruz na nakatingin sa kanyang anak at sa akin ng salit-salitan. Trina, ano ang lahat ng ito? Ang kapatid ni Trina, na mukhang kasing edad ko, ay nagsimulang magpakita ng nagbabadyang pagkaunawa sa kanyang mukha. Ang kanyang asawa, sa kanyang tabi, ay bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga at ang kanyang mga mata ay lumaki. Buksan mo, malumanay kong iminungkahi kay Mrs. De La Cruz. Sa palagay ko ay gusto ni Trina na makuha ang kanyang mga gamit. Tulad ng isang babae sa trance, kinalaga ni Mrs. De La Cruz ang gintong laso at inangat ang takip ng kahon. Ang pulang lace lingerie set ay nakalatag doon sa buong iskandalosong kaluwalhatian nito na may prominently visible na size tag na small, kasama ang aking sulat kamay na tala. Ang kamay ni Mrs. De La Cruz ay lumipad sa kanyang bibig. Naku po, yumuko si Mr. De La Cruz upang tingnan kung ano ang naging sanhi ng pagdurusa ng kanyang asawa at pagkatapos ay tumayo ng napakabilis kaya naisip kong baka magkaroon siya ng pilay. Ang kanyang mukha ay namula ng malalim hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa uri ng matuwid na galit na nagmumula lamang sa isang ama na nalaman lamang na ang kanyang anak ay hindi ang anghel na inakala niya. Katrina Isabel De La Cruz. Kumulog ang boses na naisip kong ginagamit niya sa mga homeowners association meetings. Ano ang ibig sabihin nito? Sa wakas ay natagpuan ni Trina ang kanyang boses, bagaman lumabas ito bilang isang pabulong na pigil. Papa, maaari ko bang ipaliwanag? Ipaliwanag kung bakit binilhan ka ng asawa ng ibang babae ng panloob na damit? Sabi ng kanyang ina, na binibigkas ang salitang panloob na damit, na parang ito ay isang partikular na bulgar na kalaswaan. Ang sister-in-law ni Trina, isang babae na may praktikal na gupit at paghuhusga sa kanyang tingin, ay inilapit ang kanyang dalawang maliliit na anak na parang upang protektahan sila mula sa moral na korupsyon na nangyayari sa hapagkainan ng Noche Buena. Baka kailangan ko nang umalis, sabi ng teenage daughter ng kapatid ni Trina na malinaw na tuwang-tuwa sa hindi inaasahang drama at kinukuha na ang kanyang telepono. Halos makita ko ang mga notification ng family group chat na pumutok sa buong Pampanga. Walang aalis saan man hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan nito, deklara ni Mr. De La Cruz. Nagpasya ako na ito ang aking sandali upang magdagdag ng kaunting kaguluhan sa sitwasyon. O, dapat kong banggitin na sinabi sa akin ni Tony na nasa gym siya nang bilhin niya ito. Lumilitaw na ang leg day ngayon ay kasama ang isang stop sa lingerie section. Isang kaakit-akit na workout routine. Lumuluha si Mrs. De La Cruz habang humarap sa kanyang anak. Totoo ba ito? Nakikipag-ugnayan ka sa isang kasal na lalaki na may mga anak? Ang mga lolo't lola sa mesa ay bumubulong ng mabilis sa isa't isa, habang ang isa pang kapatid ni Trina ay biglang naging interesado sa kanyang mashed potato na hinuhubog ito sa isang bundok
upang maiwasan ang eye contact sa sinuman. Paano mo nagawa ito? Patuloy ni Mrs. De La Cruz. Tumataas ang kanyang boses. Pagkatapos ng lahat ng itinuro namin sa iyo tungkol sa pananampalataya at pagpapahalaga sa pamilya, ako ang coordinator ng pre-Cana seminar sa parokya, sa ngalan ng Diyos. Ang ironya ay mas mayaman pa sa brandy na isisilbi pagkatapos ng hapunan. Sa wakas ay nagawa ni Trina na magsalita, nanginginig ang kanyang boses. Mama, Papa, hindi ito ang iniisip ninyo. Mukhang binilhan ka ng aking asawa ng mamahaling lingerie habang sinasabi sa akin na nag-ehersisyo siya, matulungin kong ipinutol. Bukod pa rito, ipinasa niya ito sa aming family credit card ang ginagamit namin para sa mga gastusin ng aming mga anak. Kailangan ni Sofia ng braces sa susunod na taon, kaya bawat sentimo ay mahalaga. Ang pinakabatang pamangkin ni Trina, na hindi pa siguro 6 taong gulang, ay pinili ang sandaling iyon upang magtanong ng may matalim na boses, Tita Trina, bakit binilhan ka ng asawa ng ibang babae ng panties? At doon ay dinura ng kapatid ni Trina ang kanyang alak sa isang nakamamanghang pagbuga sa puting tablecloth na lumikha ng isang Rorschach test na kapansin-pansing kamukha ng mapa ng isang buhay na bumagsak. Mga bata, sa sala, ang kanyang mga paghahanda sa Noche Buena, ang kanyang address, ang oras ng hapunan napakamaingat siya sa kanyang presensya sa social media, halos kasing maingat niya sa aking asawa. Sa huling suntok na iyon, lumingon ako upang umalis. Ang mga tunog ng kaguluhan ng pamilya ay sumabog sa likod ko na parang isang bulkan na matagal nang natutulog. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, narinig ko ang umuugong na boses ni Mr. De La Cruz sa bukas pa ring pintuan sa Noche Buena. Sinusubukan ako ng Diyos. Ang Toyota Fortuner ay naramdaman na iba. Habang papalayo ako sa kaguluhan ng pamilya De La Cruz, mas magaan sa ilang paraan na parang ang bigat ng kahihiyan na kakasira ko lang ay pisikal na nag-angat ng aking SUV ng ilang pulgada mula sa kalsada. Nilakasan ko ang Despacito ni Luis Fonsi sa isang volume na magpapapikit kay Sofia at magtatakip ng tenga ni Marco. Ngunit wala sila sa akin. Nasa bahay sila ng aking ina. Masayang walang kamalayan na ang kanilang ama ay nagbibida sa bersyon ng probinsya ng bawat kanta ni Jolina Magdangal tungkol sa infidelity. Iniwan ko sila kanina na may dahilan na kailangan magkaroon ng oras ang mommy at daddy para sa mga adult. Kinindatan ako ng aking ina at sinabi ang isang bagay tungkol sa pagpapanatiling buhay ng apoy. Kung alam lang niya ang uri ng apoy na pinaplano ko ang uri na nagbabawas ng buong buhay sa abo. Nasa kalagitnaan ako ng biyahe pauwi nang biglang dumating ang mga notification sa aking telepono. Tumatawag si Tony. Nagte-text si Tony. Si Tony ay tila nadiskubre na ang kanyang sekreto ay hindi na sekreto. Kinabit ko ang Bluetooth at hinayaan ang kanyang boses na pumuno sa sasakyan. Elena, nasaan ka? Nakatanggap ako ng halos 15 mensahe mula kay Trina. Anong ginawa mo? Ang takot sa kanyang boses ay masarap, tulad ng unang paghigop ng alak pagkatapos ng isang partikular na brutal na araw ng paglilinis ng dumi sa ngipin ng mga nagrereklamong pasyente. Hello? Mahal? Sagot ko ng may pinakamatamis na boses na kaya ko. Kumusta ang Noche Buena mo? Na-enjoy mo ba ang workout mo ngayong araw? Elena? Anong ginawa mo? Bawat salita ay tumama na parang bato na nahuhulog sa isang napakalalim na balon. Ibinalik ko ang isang ari-arian sa nararapat na may-ari nito. Ang La Perla ay may patakaran na walang pagbalik ng panloob na damit, alam mo, para sa mga kadahilanang pangkalinisan. Huminto ako sa isang red light. Sinuri ang aking refleksyon sa rearview mirror. Maganda ang hitsura ko, talagang maganda. By the way, ang nanay ni Trina ay gumagawa ng isang kamangha-manghang kaldereta sa kaunting nakita ko bago magkagulo. Pumunta ka sa bahay ng kanyang mga magulang? Ang kanyang boses ay umabot sa isang tono na minsan ko lang narinig nang makahanap siya ng gagamba sa shower at sumigaw na parang nag-audition para sa isang horror movie. Dapat mo siyang tawagan, matulungin kong iminungkahi. Baka kailangan niya ng suportang emosyonal ngayon.
Mukhang malapit nang atakihin sa puso ang kanyang ama. At ang kanyang ina ay kinukuwestiyon ang bawat desisyon sa pagpapalaki ng anak na ginawa niya sa kanyang buhay. Ang usapan sa hapagkainan ng Noche Buena ay naging, pakiabot ang tinapay sa, bakit ang aking anak ay isang homewrecker ng napakabilis. Pauwi na ako ngayon. Putol ang tawag. Perpekto. Eksaktong ayon sa plano. Pumasok ako sa aming driveway at nagmadali sa loob. Mayroon akong marahil 20 minuto bago dumating si Tony at kailangan kong maging handa. Ito ay simula pa lamang ng ikalawang act ng aking maingat na inorkestra na Symphony of Revenge. Habang naghihintay, nagpa siya akong suriin ang Instagram ni Trina. Ang kanyang huling post noong umaga ay nagpapakita ng kanyang perpektong manicure sa tabi ng isang plato ng turon na may caption, "Grateful for new beginnings. Blessed, excited, family first." Ang ironiya ay napakakapal na maaari mo itong ipahid sa tinapay. Pagkatapos, nag-vibrate ang aking telepono na may mensahe mula sa isang numerong hindi ko kilala. Ako si Ate Meli, ang pinsan ni Tony. Narinig ko lang ang nangyari kay Trina. I'm so sorry. Wala akong ideya na nakikipag-date siya kay Tony. Akala ko magkakilala lang sila sa gym. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Kawili-wili. Kaya hindi pala si Ate Meli ang matchmaker. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang collateral damage sa web of lies ni Tony. Isinave ko ang kanyang numero. Ang pagkakaroon ng mga alay sa pamilya ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Nag-vibrate muli ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isa sa mga dental assistant sa aking klinika. OMG, Elena. Ginawa lang ni Katrina de la Cruz na private ang kanyang Instagram. Lahat ng tao ay pinag-uusapan ang nangyari sa Noche Buena dinner niya. Ang sister-in-law ni Tracy ay kapitbahay ng pinsan ni Trina at narinig niya ang lahat. Tawagan mo ako. Mga malalaking bayan na nagkukunwari bilang mga lungsod, kailangan mong mahalin sila. Ang gossip network ng Alabang ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa aming internet connection. Narinig ko ang sasakyan ni Tony na nagpaparada sa driveway. Oras na para sa palabas. Nang sumugod siya sa pintuan, mukhang tumanda siya ng 5 taon sa nakaraang oras. Namumula ang kanyang mukha, magulo ang buhok, at suot pa rin niya ang festive sweater na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong nakaraang Pasko na nagmukha siyang naglalakad na ad para sa sipag at tiyaga. Nabaliw ka na ba? Bulong niya. Isinasara ang pinto sa likod niya at sinisigurado na hindi nasasaksihan ng mga kapitbahay ang kanyang breakdown sa pamamagitan ng aming mga picture window. Kawili-wiling pagpipilian upang simulan ang pag-uusap. Sagot ko, tahimik na humihigop ng tsaa na ginawa ko habang naghihintay. Umaasa ako ng isang bagay tulad ng pasensya na sa pagtataksil sa ating kasal o pakiusap. Patawarin mo ako sa pagbili ng lingerie para sa ibang babae gamit ang ating family credit card. Ngunit, sige, nabaliw ka na ba? Napaka-original. Ibinaba mo si Trina sa harap ng buong pamilya niya sa Noche Buena. Ibinaba ko ang aking tasa ng tsaa ng may labis na pag-iingat. Kawili-wili na ang iyong unang alalahanin ay ang kanyang kahihiyan at hindi, halimbawa, ang katotohanan na niloloko mo ang iyong asawa sa loob ng 12 taon at ina ng iyong mga anak. Napahagod si Tony sa kanyang buhok, isang nervous tick mula sa kolehiyo na lumalabas tuwing nahuhuli siya sa isang kasinungalingan tulad ng nang sabihin niya na nag-aaral siya ngunit nasa bar pala nanonood ng UAAP Finals. Hindi ito ang iniisip mo. Ay hindi? Dahil iniisip ko na nakikipagtalik ka sa iyong 29 anyos na fitness instructor habang sinasabi sa akin na nagpapapayat ka para sa iyong 40th birthday. Iniisip ko na binilhan mo siya ng lingerie gamit ang aming family card, ang parehong ginagamit namin para sa gamot sa hika ni Marco. Iniisip ko na namumuhay ka ng 2 buhay at inakala mo na masyado akong abala sa mga bata at trabaho para mapansin. Kailangan nating huminahon at pag-usapan ito ng rasyonal, sabi niya. Binabago ang taktika. Ang account manager sa loob niya ay lumalabas, ang nagpapagaan sa mga alalahanin ng kliyente gamit ang corporate jargon
at mga walang lamang pangako. Rasyonal? Gusto mo ng rasyonalidad? Sige, maging rasyonal tayo. Tumayo ako at lumakad patungo sa aming home office. Sumunod si Tony. Ang pagkalito ay nakasulat sa kanyang mukha tulad ng sa mga PowerPoint presentation na lagi niyang ginagawa. Binuksan ko ang aking laptop at inikot ito upang makita niya. Sa screen ay may isang spreadsheet na maingat na may label, color-coded at nakaayos sa parehong paraan na pinamahalaan ko ang aming family finances. Ngunit hindi ito ang aming budget. Ito ay isang bagay na ganap na naiiba. Ano ang tinitingnan ko? Tanong niya, sumisingkit. Ito, mahal na Tony, ang tinatawag kong Exhibit A para sa ating proseso ng diborsyo. Ngumiti ako ng malumanay. Ito ay isang komprehensibong tala ng iyong relasyon kay Trina na may mga timestamp, lokasyon, mga singil sa credit card at mga pagkakaiba sa pagitan ng iyong mga kwento, kung nasaan ka at kung saan talaga ipinapakita ng iyong telepono na naroon ka. Ang kanyang mukha ay naging mula namumula, patungo sa maputla, nang mas mabilis kaysa sa pagtaas ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Sinusundan mo ako? Hindi. Sinundan mo ang sarili mo. Ang iyong Google Timeline, ang aming shared bank app, ang iyong napakapublikong mga likes sa mga larawan ni Trina, ang mga gym records na misteryosong tumutugma sa kanyang personal training schedule na inilalabas online. Pinagkabit ko lang ang mga puntos na napakalinaw. Nag-scroll ako sa spreadsheet. Alam mo ba na hindi ka talaga nag-workout ng halos 6 na linggo? Gayunpaman, sa paano man, ay gumastos ka ng 3,400 pesos sa juice bar doon. Dapat ay napakauhaw na trabaho ang panonood kay Trina na mag-demonstrate ng mga squats. Ito ay isang invasion of privacy. Bulong niya. Bumubulwak ang galit ng nagkasala sa kanyang boses. Tumawa ako ng totoo at naramdaman itong napakasarap. Privacy sa isang kasal? Nakakatawa ito mula sa taong minsang iginiit na ibahagi natin ang ating mga email password dahil hindi dapat magkaroon ng sekreto ang mga mag-asawa. Naaalala mo? Ito ay pagkatapos kong makita ang mga mensahe mula sa iyong college ex-girlfriend at nanumpa ka na nagka-catch up lang kayo. Bumagsak si Tony sa office chair. Ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay sa wakas ay bumagsak. Ano ang gusto mo, Elena? At naroon ang $1,000,000 na tanong. Ano ang gusto ko? Paghihiganti. Oo, at natikman ko ang unang kagat sa bahay ng mga De La Cruz, ngunit iyon ay pampagana lamang. Gusto ko ang pangunahing putahe. Gusto kong tingnan mo ang pangalawang tab ng spreadsheet na iyon, sabi ko ng mahina. Nag-click siya, at nanlaki ang kanyang mga mata habang sinusuri ang dokumento. Ito ang lahat ng mayroon tayo. Tama? Ang ating mga ari-arian, mga account, mga ari-arian, mga investment, lahat ng ito, may napansin ka bang kawili-wili sa distribution column? Nag-scroll siya pababa. Ang kanyang mukha ay lalong nag-aalala. Inilaan mo ang 70% sa sarili mo, kasama ang pangunahing custody ng mga bata, ang bahay, at ang Toyota Fortuner na, sa paraan ay nangangailangan ng bagong brake pads. Maaring gusto mong asikasuhin iyon bago ko ito angkinin. Ito ay kabaliwan. Walang korte. Sa katunayan, putol ko sa kanya, ayon kay attorney. Patricia Lopez, maalala mo siya. Ang pasyente ko na isa sa mga pinakamahusay na divorce lawyer sa Makati ito ay isang medyo mapagbigay na alok. Isinasaalang-alang ang documented infidelity, maling paggamit ng family funds, at ang katotohanan na mayroon akong ebidensya na dinala mo si Trina sa ating condo unit sa Tagaytay noong nakaraang buwan nang sabihin mo sa akin na nasa team building retreat ka. Biglang tumango ang ulo ni Tony. Paano? Ang mga security camera ng condo ay nagpapadala rin ng mga alert sa aking telepono. Henyo, nakita kitang dumating kasama siya noong Oktubre 12, 7:03 p.m. Mayroon ako ng buong recording. Hindi ko talaga nakita ang higit pa sa pagdating may mga bagay na mas mabuting hindi nakikita. Ngunit hindi niya kailangang malaman iyon. Nagkamali ako. Bulong niya. Sa wakas ay isinuko ang gawa ng galit. Nadala lang ako. Pinansin niya ako. Pinakaramdam niya sa inabata ulit. Itago mo ang paliwanag tungkol sa midlife crisis mo
Para sa iyong therapist, sabi ko, ito ang mangyayari. Lalagdaan mo ang mga papel na ito. Kumuha ako ng isang Manila folder mula sa desk drawer. Pagkatapos ay mag-iimpake ka ng bag at mananatili ka sa apartel sa tabi ng highway. Nakareserba na ako ng kwarto para sa iyo. Bukas, babalik ka ng 12 ng tanghali upang ipaliwanag kina Sofia at Marco kung bakit hindi na si Papa titira sa bahay. Pinag-isipan mo ang lahat, sabi niya. Isang halo ng pagkatalo at isang bagay na parang paghanga sa kanyang boses. Ngumiti ako. Nagtagal ako ng 12 taon sa pagpapatakbo ng buong buhay ng ating pamilya habang nakatuon ka sa iyong karera at tila sa iyong mga extracurricular activities. Natural lang sa akin ang pagpaplano. Habang pinagmamasdan ko si Tony na hirap na umakyat sa hagdan upang mag-impake, naramdaman ko ang isang bagay na hindi inaasahan. Hindi kasiyahan o kahit galit, kundi isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang uri na dumarating kapag alam mo ng eksakto kung sino ka at kung ano ang nararapat sa iyo. Nag-vibrate ang aking telepono na may mensahe mula sa aking ina. Okay ang mga bata. Gusto mo bang patulugin ko na lang sila dito? Sumagot ako. Oo, pakiusap. Lahat ay nangyayari ng eksakto ayon sa plano. Nagliwanag ang sumunod na araw na may malinaw na kalinawan na dumarating lamang pagkatapos ng mga emotional hurricane. Mas mahimbing akong natulog kaysa sa mga nakaraang buwan. Nakalatag sa aming king-sized bed, isang maliit na kalayaan na naramdaman na revolusyonaryo pagkatapos ng maraming taon ng pagsunod sa aking panig. Maaga akong nagising, nagtimpla ng kape, at sinuri ang aking plano ng laban para sa araw. Babalik si Tony ng tanghali upang kausapin ang mga bata na darating mula sa bahay ng aking ina ng 11 a.m. Nagbigay ito sa akin ng 3 oras upang isakatuparan ang Phase 3, ang tinatawag kong financial reckoning. Binuksan ko ang aking laptop at naglogin sa aming mga bank account, investment portfolios, at retirement plans. Bago umalis si Tony, para sa apartel na sa kanyang ekspresyon ay maaaring tawaging matagal na. Pananatili sa purgatorio, nilagdaan niya ang mga papel na inihanda ko, kasama na ang pahintulot para sa akin na gumawa ng ilang financial changes. Una, inilipat ko ang kanyang bahagi ng aming emergency fund minus ang gastos ng nalalapit na braces ni Sofia at ang summer camp ni Marco para sa kanyang hika sa isang bagong account na nasa pangalan ko lamang. Susunod, binayaran ko ang aking sasakyan at ang aming 2 credit card gamit ang aming pinagsamang savings. Pagkatapos, kinontak ko ang aming investment advisor upang simulan ang proseso ng paghahati ng aming mga retirement plan ayon sa kasunduan. Pagsapit ng 10 a.m., na-secure ko na ang aming financial future sa akin at sa mga bata. Si Tony, sa anumang kaso, ay makukuha ang kanyang retirement plan at sapat na upang makapagsimula ulit. Ngunit ang mga araw na kontrolado niya ang aming family finances ay opisyal na nagtapos tulad ng kanyang kabataan, kanyang pagiging maaasahan at tila ang kanyang kakayahan na itago ng tama ang lingerie. Pagsapit ng 11 a.m., pumasok ang Subaru ng aking ina sa driveway. Pinanood ko sa bintana habang bumaba si Sofia na nakayuko ang ulo, marahil ay nagte-text sa kanyang mga kaibigan. Tumakbo si Marco sa likod. Hawak ang tila isang bagong bato para sa kanyang koleksyon. Sumunod ang aking ina, dala ang kanilang mga backpack at may ekspresyon na may opinyon ako sa iyong mga pagpipilian sa buhay. Kumusta ka, mahal? Tanong niya kaagad nang tumakbo ang mga bata sa kanilang mga kwarto. Nakakagulat na maayos, sagot ko ng taos-puso. Nakakatuwa kung gaano kabilis ang pagbabago ng 12 taon ng kasal kapag natuklasan mo ang pulang lingerie na hindi mo pag-aari. Ang mga labi ng aking ina ay kumuyom. Tinawagan ako ni Tony kaninang umaga. Hindi inaasahan iyon. At sinabi sa kanya ng tatay mo na swerte ka na hindi mo sinunog ang mga damit niya sa bakuran. Ngumiti siya ng malungkot. Pagkatapos ay binabaan siya ng telepono. Ang mga magulang na retiradong militar ay may kahanga-hangang paraan upang putulin ang usapan. Binanggit ba ni Papa kung sinubukan ni Tony na ipagtanggol ang sarili? Tila may sinabi siya?
tungkol sa pansamantalang pagkakamali. At tinanong siya ng tatay mo kung pansamantala rin niyang nakalimutan na mayroon siyang asawa at 2 anak sa nakaraang ilang buwan. Ginulo niya ang aking kamay. Hindi namin sinabi sa mga bata kung bakit ka naghihiwalay. Sa palagay ko ay responsibilidad mo iyon. Pero sinabi ko sa kanila na hindi natitira si Tony dito at pinayuhan ko sila na maging mabait sa iyo. Salamat, ma. Tumunog ang doorbell. Eksaktong tanghali. Sabihin mo na ang anumang gusto mo tungkol kay Antonio Lazaro. Ngunit ang taong iyon ay punctual sa mga mahahalagang pagpupulong at tila sa pagpaplano ng kanyang mga infidelity. Mukha siyang masama ang uri na nakukuha mo pagkatapos matulog sa isang hotel mattress na nakakita ng napakaraming salesman at hindi sapat na malalim na paglilinis. Namumula ang kanyang mga mata, gusot ang kanyang mga damit, at mayroon siyang ilang lugar na hindi naahit. Pumasok ka, sabi ko ng formal, na parang siya ay isang door-to-door salesman sa halip na ang taong nakakita sa akin na nanganak ng 2 beses. Tumakbo ang mga bata sa kanya nang may kanilang karaniwang sigla. Para sa kanila, pinanatili ko ang isang neutral na ekspresyon sa halip na ang mukha na ang tatay mo ay isang naglalakad na pagkabigo na pinraktis ko sa salamin. Bakit hindi tayo umupo lahat? Iminungkahi ko pagkatapos ng paunang pagyakap. May mahalagang sasabihin si Papa sa inyo. Pinukol ako ni Tony ng isang tingin na malinaw na nagsasabing, akala ko gagawin natin ito ng magkasama, ngunit ibinalik ko ang isang ngiti na nagsasabing, ikaw ang gumawa ng kaguluhang ito. Ikaw ang magsimulang maglinis. Sofia, Marco, nagsimula siya, bahagyang nanginig ang kanyang boses. Napagdesisyonan namin ng inyong ina na titira ako sa ibang lugar sa loob ng ilang panahon. Nahulog ang telepono ni Sofia sa kanyang kandungan, isang himala sa sarili nito. Magdi-divorce na kayo? Hayaan ang isang 10 taong gulang na diretsong magtanong. Sumusumpa ako na iyon ay nakuha niya sa panig ng aking pamilya. Oo, sagot ko nang tila nabulunan si Tony sa salita. Magdi-divorce na kami. Nanginginig ang ibabang labi ni Marco. Pero, bakit? Hindi na kayo nagmamahalan? Mukhang isang lalaki si Tony sa harap ng isang firing squad. Minsan, ang mga nasa hustong gulang ay nagkakamali. Sabi niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Nagkamali ako ng napakalaki na nagdulot ng labis na sakit kay mama. Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Sofia na biglang naging isang mapagprotektang anak. Tumingin sa akin si Tony para humingi ng tulong. Itinaas ko ang isang kilay. Ikaw ang naghukay ng hukay na ito, kaibigan. Hindi ako naging tapat sa inyong ina. Sinira ko ang mga pangako na ginawa ko sa kanya nang magpakasal kami. Kumuyom ang mga mata ni Sofia sa paraang nakakakilabot na nagpapaalala sa aking sariling ina. Niloko mo siya, di ba? Tulad ng ama ni Olivia sa kanyang nani. Ang katumpakan ng kanyang pagtatasa ay nagpatahimik kay Tony. Pumagit na ako, ipinatong ang aking braso kay Marco na nagsimulang umiyak. Oo, Sofia. Nagkaroon si Papa ng relasyon sa ibang tao, kaya hindi na kami maaaring magpakasal. Mas maganda ba siya kaysa kay Mama? Tanong ni Sofia, na nagbigay ng masamang tingin sa kanyang ama na magpapabagsak sa mas mahihinang tao. Walang mas maganda kaysa sa inyong ina, sagot ni Tony. At sa isang sandali, halos naalala ko kung bakit ko siya pinakasalan. Halos, nagpatuloy ang pag-uusap. Ipinapaliwanag ni Tony ang mga bagong kaayusan sa tirahan, ang mga iskedyul ng pagbisita at paulit-ulit na tinitiyak sa mga bata na wala silang kasaanan at na pareho namin silang mahal ng higit sa anupaman sa mundo. Pagkatapos ng isang nakakapagod na emosyonal na oras, umalis si Tony na may mga pangako na tatawag sa gabing iyon at bibisitahin sila kinabukasan. Kumapit sa akin si Marco habang si Sofia ay naglakad papunta sa kanyang kwarto na padabog na isinara ang pinto, isang pasilip sa mga taon ng pagiging teenager na naghihintay. Habang paalis si Tony sa driveway, isang eleganteng itim na BMW ang huminto sa likod niya. Isang babae na may perpektong pantsuit ang lumabas, na may dalang leather briefcase. Si Attorney Patricia Lopez, ang divorce lawyer na tinitingnan at ang pasyente ko sa dentista tuwing Huwebes ng hapon sa loob ng nakaraang 6 na taon.
Ang mukha ni Tony, nang makilala niya ito, ay sulit sa bawat sentimo ng kanyang 4,000 kada oras. Lumisan siya na may talunang tindig ng isang lalaki na alam niyang nalampasan siya. Punctual. Bati ko sa kanya sa pinto. Lagi. Ngumiti siya ng propesyonal. Nilagdaan niya ba ang mga preliminary papers? Bawat pahina, kumpirma ko, dinadala siya sa dining room kung saan inihanda ko ang lahat ng dokumentasyon. Magaling. At paano ito tinanggap ng mga bata? Ganon din ang inaasahan. Agad na naintindihan ni Sofia. Nalilito si Marco, ngunit matibay siya. Tumango si Patricia. Ang mga bata ay nakakagulat na madaling umangkop. Ngayon, tiyakin natin na ang iyong financial security ay mas protektado kaysa sa recipe ng kaldereta ng aking ina. Sa loob ng sumunod na 2 oras, tinapos namin ang mga dokumento, nagtawagan, at siniguro ang aking posisyon. Pagsapit ng pag-alis ni Patricia, nabago ako mula sa isang mama na malapit ng mag-divorce tungo sa isang malayang babae na may legal na bulletproof na kinabukasan. Nagluluto ako ng hapunan nang mag-vibrate ang aking telepono na may mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ako si Elena de la Cruz, ang pinsan ng iyong asawa, si Ate Meli, ang nagbigay sa akin ng iyong numero. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa pag-uugali ng aking anak at ipaalam sa iyo na sa aming tahanan, hindi namin kinukonsinti ang pagsira ng pamilya. Hiniling namin kay Trina na maghanap ng ibang matutuluyan at pag-isipan ang kanyang mga desisyon. Kung may kailangan ka, pakiusap. Huwag kang mag-atubiling tumawag. P.S. Inalis ko siya bilang co-coordinator ng youth group sa parokya. Isinave ko ang numero. Kakaibang naantig sa kilos na ito ng isang babae na ang Noche Buena ay napakasuklam na sinira ko. Dumating ang isa pang mensahe sa pagkakataong ito mula sa direktor ng aking dental clinic. Nabalitaan ko lang na tinanggal si Katrina de la Cruz sa Elite Fitness pagkatapos magreklamo ng 3 kliyente, lahat ng kasal na babae, tungkol sa kanyang mga training methods sa kanilang mga asawa. Ang iyong sorpresa sa Noche Buena ay pinag-uusapan sa lahat ng beauty parlor sa Alabang. See you Monday. P.S. We're all on your side. Ngumiti ako habang hinahalo ang tomato sauce. Ang universo ay may paraan ng pagbabalanse ng mga score nito, at minsan ay nakakatulong na bigyan ito ng kaunting tulak sa tamang direksyon. Muling tumunog ang aking telepono. Si Tony. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Anumang krisis na kanyang nararanasan ay maaaring maghintay bukas. Ngayong gabi ay para sa akin at sa mga bata. Ang aming unang hapunan bilang ang tinatawag ng mga papeles ng diborsyo na klinikal na binagong unit ng pamilya. Ngunit mayroon akong mas magandang pangalan para dito. Ang simula ng aming susunod na kabanata, 6 na buwan sa paglaon. 6 na buwan ang maaaring magpabago ng lahat. Kalahating taon mula ng insidente ng lingerie sa Noche Buena, gaya ng tawag ngayon ng aking mga kasamahan sa klinika. At ang buhay ay muling naayos sa isang bagay na hindi ko kailanman naisip, isang bagay na mas mahusay. Ang tagsibol sa Maynila ay nagdudulot ng mga alerhiya, mga turista na tumatakas sa mas malamig na klima. At, sa aking kaso, ang panghuling divorce decree na dumarating sa certified mail. Nilagdaan ko ang resibo ng sobre na suot ang parehong itim na damit na ginamit ko upang ibigay ang gift box na iyon sa hapunan ng mga De La Cruz. Poetic symmetry. Kahit ako lang ang nakaka-appreciate nito. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako sa kitchen island namin, kitchen island ko na ngayon, at pinag-isipan ang mga hindi inaasahang regalo na lumabas mula sa pagtataksil ni Tony. Una, ang paggalang sa sarili. Lagi kong ipinagmamalaki ang pagiging mapagbigay, at mapag-unawa. Lumalabas na ang mga katangiang iyon kapag dinala sa sukdulan, ay nagiging pag-uugali ng isang basahan. Ang araw na pumasok ako sa Noche Buena ng pamilya De La Cruz na may box ng lingerie ay ang araw na binawi ko ang isang bagay na hindi ko man lang napansin na nawawala sa akin. Pangalawa, ang komunidad. Ang Alabang Moms Mafia, gaya ng tawag sa kanila ng mga staff sa aking opisina, ay nagsama-sama sa paligid ko
ng may hindi inaasahang pagiging mabagsik. May mga shift para magdala ng pagkain, mga alok para mag-alaga ng mga bata, at ang pinakamahalaga, ang social exile ni Tony at Trina mula sa anumang establihimento na mas high-end pa sa isang gas station. Pangatlo, ang kalayaan. Ang kalayaan na kumain ng ice cream diretso mula sa lalagyan nang walang komento ni Tony tungkol sa pagkontrol ng portion. Ang kalayaan na manood ng mga true crime documentaries sa halip na walang katapusang mga basketball games. Ang kalayaan na muling tuklasin kung sino si Elena Reyes bago siya naging Mrs. Antonio Lazaro. Nag-vibrate ang aking telepono na may paalala sa kalendaryo. Girls' Night Out, bahay ni Marisa, 7 p.m. Isa pang hindi inaasahang regalo. Tunay na pagkakaibigan sa mga babae na noon ay kilala ko lang bilang nanay ni Tyler o nanay ng kaibigan ni Sofia. Lumalabas na walang mas mabilis na nagbubuklod sa mga babae kaysa sa pagtulong sa isa sa kanila na bumangon mula sa abo ng sunog na sinimulan ng isang cheating husband. Tungkol naman sa akin, na-promote din ako mula sa hygienist patungong clinic manager na may salary increase na nagpagawa sa child support ni Tony na mas malaking bonus kaysa sa pangangailangan. Nagsimula akong magklase ng photography tuwing weekend. Sumali ako sa isang book club na talagang nagdidiskusyon ng mga libro at muling natuklasan ko ang aking hilig bago ikasal sa hiking. Noong nakaraang weekend, umakyat ako sa Mount Batulao sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagpadala ng selfie mula sa tuktok sa aking bagong group chat na tinatawag na Post-Divorce Glow-Up Committee. Pumasok si Marco sa kusina na pinutol ang aking mga iniisip. Mama, pwede bang pumunta si Tyler para makita ang bago kong rock collection exhibit? Oo, mahal. Ite-text ko ang kanyang mama. Salamat. Ay, at tumawag si Papa. Sabi niya, baka mahuli siya bukas sa pagkuha sa amin dahil sa isang bagay sa trabaho. Kinibit-balikat ni Marco. Sinabi ko sa kanya na okay lang dahil pupunta naman kami sa swimming pool ni Tita Ana pagkatapos. Ang aking kapatid na si Ana, isa pang relasyon na lumakas pagkatapos ng diborsyo. Ang kanyang pool ay mas malaki kaysa sa condo complex ni Tony, isang katotohanan na hindi nagsawa ang mga bata sa pagtukoy sa kanilang ama. Habang tumatakbo si Marco upang ayusin ang kanyang mga mahalagang bato, binuksan ko ang isang bote ng alak. Hindi ang murang alak na laging binibili ni Tony, kundi ang masarap na Spanish Rioja na nagustuhan ko sa aking kamakailang girls trip sa La Union. Nagbuhos ako ng isang mapagbigay na baso at lumabas sa bakuran. Pininturahan ng paglubog ng araw sa Maynila, ang kalangitan ng matingkad na orange at pink ang perpektong backdrop para sa pagmumuni-muni. Kung sinabi sa akin ng sinuman noong nakaraang Noche Buena na uupo ako rito ngayon divorced, umuunlad, tunay na masaya na isip kong nagdedeliryo ako. Ngunit ganoon talaga katuwa ang buhay. Minsan, ang pinakamasamang pagtataksil ay nagdudulot ng pinakamahusay na simula. Minsan, kailangan mong buksan ang isang box ng pulang lingerie upang tapusin ang isang kabanata ng buhay na hindi kailanman naging tama. At minsan lang, ang paghihiganti ay hindi inihahain na malamig. Pagkatapos ng lahat, inihahain ito sa hapunan ng Noche Buena, nakabalot sa isang gintong laso, at may kasamang malinaw na pag-unawa na nagpapabago ng buhay. Narito ang ilang larawan upang mas mailarawan ang kwento.